Yan po si Attorney Glenn, no? But anyway, magkakaroon po kami ng Maisog Los Angeles, pero bago yun, meron muna kaming Maisog Vancouver, at pagkatapos ng Los Angeles, meron kaming New York at DC. Bugbog po ang aming katawan, pero yan naman po ay para sa napakabuting advokasya na hikayatin ng ating mga kapatid dito sa Amerika na maging kapwa maisog. Well, alam niyo naman itong si Dragon Lady na Maharlika. Naku, naglalagay na naman ng teaser tungkol sa pulburon video. Well, lilinawin ko lang po ha. Kung ang presidente ay ordinaryong tao, wala kaming pakialam kung anong gawin niya sa buhay niya. Pero dahil po siya ay presidente, nagkakaroon tayo ng karapatan ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At paano makakaapekto sa pang-araw-araw na buhay natin kung ang presidente ay addict? Well, nakakaapekto po yan sa desisyon niya bilang isang presidente. Yung issue na makikipaggera ba siya sa China. Kapag ikaw po kasi ay wala sa tamang pag-iisip, abay, magtatapang-tapangan ka at pwede ka makipaggera sa isang bansa na wala naman tayong kahit anong naging hidwaan sa ating kasaysayan. Yan naman po ang importansya ng pag-aaral ng kasaysayan. Dahil kapag hindi tayo natuto sa kasaysayan, hindi pwedeng maulit o di naman kaya hindi tayo makakarating doon sa ating patutunguhan. Ayan, nandiyan po yung kasama ni Attorney Glenn, nasa likod, nakikita. But anyway, so, yan po ang dahilan kung bakit meron tayong pakialam. Ito namang si Dragon Lady na Maharlika masyado tayong excite. Baka nandyan na raw ang pulburon video. Well, anyway, sa akin naman po, pag-usapan natin, ano ba itong coke na tinatawag? Anong epekto nito sa ating katawan? At ano ko yung mga aspeto ng mga desisyon ng isang presidente na maapektuhan? Pero bago yun abay meron po nag-post sa Facebook ng video. Una na isang Black Hawk helicopter na naglanding sa St. Luke's BGC. Pagkatapos, isang presidential helicopter. Alam ko po yung presidential helicopter dahil every time babiyahe kami ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ako yung decoy. Ang ina-announce nila, yung helicopter ko, doon nakasakay si dating Presidente Digong para kung merong terorista na tatargetin, yung helicopter ko unang matatarget. Ay, naku po. So, familiar po ako dyan. At nakita ko po yung video, totoo po. Merong helicopter na naglanding sa BGC. Totoo naman po na ang presidente ay meron din karapatan to privacy, no? Yung kanyang medical condition. Pero nakasaad po sa saligang batas, kung siya ay merong medical condition, dapat yan ipinagbibigay alam sa taong bayan dahil siyempre, presidente siya. At dapat po yan ay kung merong determination na gagawin, kung siya ay nasa tamang physical condition and mental condition na para maging presidente pa, pwede rin pong pagbutuhan yan ng miyembro ng kabinete. So abangan po natin kung magbibigay ng medical bulletin, no? Kasi ang alam ko po, hindi po pwedeng kahit sinong po pwedeng gumamit lang ng presidential helicopter. Talagang pang presidente lang po yan. Ako naging spokesperson ako, hindi ko naman nagamit yan. No? Hanggang AFP lang ang magagamit natin, yung mga lumang mga AFP. At saka yung nagbigay ako ng tulong dyan sa Dinagat Islands, nagamit din po natin yung bagong Black Hawk. Pero generally, yung presidential chopper, presidente lang po talagang gumagamit. So, sana po kalampagin natin si Secretary Garafil. Secretary, kalata-kalata po yung video na yung presidential helicopter naglanding sa tuktok ng BGC St. Luke's. Kailangan po, respetuhin natin ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon pagdating po sa kalusugan ng ating presidente. Now, ang alam niyo naman po, itong coke ay galing sa isang halaman. Okay? At itong halaman na ito, isang German scientist ang nakapaggawa ng isang powder para magamit itong halaman na ito. Ang usual na pagkuha ng drogang ito ay sinisinghot. Kaya naman isa sa mga epekto ng constantly paggamit ng coke, ayoko sabihin cocaine kasi baka mamaya community standard tayo, ay yung tumutulong uhog sa ilong. So, mapapansin nyo na meron talagang ilang mga miyembro ng gabinete na palagi na lang merong sipon sa ilong. At kung talagang matindi ang paggamit nila, minsan nagno-nosebleed na yan. Ang epekto ng drogang ito, pinasasaya ka. It's an upper. So, it perks you up. So, talagang full of energy ka at masaya ka. Pero, panandalian lang ang epekto. Pero ano naman yung mga negatibong mga epekto dito? Isa-isahin natin. Meron po yung irritability, madali kang mairita.
Meron niyang exhaustion, pagod palagi. Meron niyang headache, masakit na ulo. Meron po yung runny nose, yun nga po, yung uhog na tumutulo. Yung body aches and pains at confusion. Ako, delikado po sa presidente magkaroon ng confusion. Kasi paano ka makakagawa ng tamang desisyon kung ikaw ay confused, di ba? Hindi mo alam anong tama, mali, anong dapat ko gagaluin. Ang ordinaryong tao na tamang pag-iisip, kapag malaking problema, natataranta na. Lalo na kapag ang tao ay nasa cocaine, mas matindi ang pagtataranta. Now, ano pang epekto niya? Pwede maging violente ang gumagamit ng coke at prone to anger, magalit. Okay? Tapos merong restlessness, hindi mapakali. Ewan ko ba kung ang pagbabiyahe isang remedyo sa restlessness, hindi natin alam yan. Yun nga po, irritability. Yung masyadong naiirita, no? Panic at paranoia. Sa akin, sa isang presidente, ang pinakamalala o pinakamasamang epekto ng cocaine ay yung sinasabi nilang confusion, yung anxiety, yung panic, at saka paranoia. Lalong-lalo na kung meron kang hidwaan sa ibang bansa. Dahil ikaw ay irritable, baka naman prone ka na mairita dun sa ginagawa ng bansa na meron kang kahidwaan. At syempre, anxiety, hindi ka mapakali. Kaya nga, ewan ko ba, tama ba yung sinasabi ni Ambassador Babes, no, na tumatawag sa kanya na alas 3, alas 4 ng umaga at sabi niya, hindi ko alam kung i-invoke ko ng MDT. Pero nanggaling po yan kay Babes, Romualdez, Ayan po ay sign ng anxiety. Yung panic, naku, natataranta. Ewan ko ba, yung pagpapadala ba ng mga Navy men na alam nating haharangin naman, baka yan ay resulta rin ng nagpanik na doon sa sitwasyon. At saka paranoia. Yung parang, ay naku, may masamang mangyayari. Di ba kapag tinatawagan mo yung suko mo ng alas 4 ng umaga sa Estados Unidos, hindi ka mapakali talaga. Yan nga po ang epekto. Nasa tama ka bang pag-iisip para gumawa ng mga tamang desisyon? At syempre, dun sa mga pang-araw-araw na buhay natin, na mataas na presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, at mababang sweldo, syempre, kapag ikaw ay irritable, pag ikaw ay mayroong anxiety, mayroong panic at paranoia, hindi ka rin makakagawa ng tamang desisyon. Ang suma total, may pakialam tayo kung gumagamit ng pinagbabawal na coke ang presidente dahil yung epekto nito nakaka-apekto sa kanyang pag-iisip. At sa tingin ko nga, pwede na itong paggamit ng droga, dahil ito'y labag sa batas, ay isang impeachable offense din. Dahil yung betrayal of public trust bilang basihan para sa impeachment, yan po ay walang fixed na definition. Anything can fall under betrayal of public trust. At syempre, dahil ang ekotibo ang tagapagpatupad ng batas, kapag siya mismo ang lalabag sa batas, yan po ay betrayal of public trust. Ibig sabihin, yan ay impeachable offense, pwede matanggal ang presidente. At pangalawa po, kapag talagang hindi na nasa mabuting kalusugan dahil ang long-term effects po ng cocaine ay matindi. Yan po ay pwedeng magkaroon ng high blood pressure, magkaroon ng increased heart rate, tapos bukod dun sa mga headache, body pain, damage to lungs and other organs, pwede rin magkaroon ng bowel decay, loss of smell, nosebleeds, convulsions and seizure, heart disease, heart attack and stroke, movement disorders such as Parkinson's disease, and kidney issues. Talaga makaka-apekto yan dun sa kalusugan ng presidente. Ngayong merong helicopter na videohan sa tuktok ng St. Luke's, ang tanong, ito kaya ay dahil naroon ng presidente at kung naroon ng presidente, siya ba ngayon ay merong kondisyon na nagmula dahil sa paggamit ng pinagbabawal na droga ng coke, gaya ng belly pain, damage to lungs and organs, lungs and other organs, heart disease, heart attack and stroke, movement disorders, and kidney issues. Antayin po natin ang medical bulletin. Antayin natin kung aaminin to begin with kung sino ang hinatid ng presidential helicopter sa tuktok ng St. Luke's BGC. Hindi ko po sinasabi na sa presidente yun, Ang sinasabi ko lang, nung ako'y 2 taon at kalahati sa Malacanang, tanging presidente lang ang pwedeng gumamit ng presidential helicopter na nakuha ng video na talaga naman pong lumapag sa tuktok ng BGC St. Luke's. Okay? May seal po kasi yun . Klarong-klaro yung seal. Klarong-klaro sa video yung seal,
Ano ba, Attorney Glenn, pwede ko bang pakita yung video na yun dito? O baka tayo magamitan na, hindi kasi atin yung video, baka tayo makapiright at community standards na naman tayo. It's already out there in the public domain. Oh, pero anyway, makikita nyo naman yan sa internet. Tignan nyo na lang po. Sa gilid ng door. Merong selyo talaga na Office of the President yung helicopter. Okay, tignan natin ang mga reaksyon ng ating mga viewers, bagamat late